Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po nagbabalik po muli sa inyo para po magkomento. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin mga kababayan. Ito pong nakaraang araw po, nagpahayag po ng saloobin ang si Miss Hanilet po, ang Commonwealth po ng dating Pangulong Duterte. Pero may buwelta naman po agad. Sumagot naman po agad ang Malacanang, mga tambay, sa pamamagitan po ng Yusek Castro. At siyempre po, napakahirap tanggapin po ang katotohanan. Napakahirap po kasi itama ang mali. Yan po ang totoo. Napakahirap po itama ang mali, lalo sa publiko, mga kabayan. Pakinggan po muna natin ang pahayag ni Miss Hanilet. I asked him nga how do you feel? Are you angry? He said no. Ano siya na, kaya yung mga gumawa sa kanya nito, Gabaan rin naman. impyerno kayo. Turit Because, wala siyang, kami pa, sakit yung, ako pa, sabi ko sa kanya, pero sabi niya, no. Yun ang ano ba, maano talaga siya ng tao. Kilala niyo, naging presidente. Yes, ma'am. Exactly, ma'am. Tsaka, ano ba, all he cared for was about his country and about his countrymen. Alam niyo yan. There's no doubt, ma'am. There's no doubt. Kaya, that's why nga, ako, to be honest with you, mangutan ako sa Ginoo. Nga naman, Lord. Up to now, I'm still, question mark. So, buti saan ako naging tarantado, magnanakaw. Diba? Mga grade yung kabila, ma'am. Grade. Di ba? Wala tinarong wala wala nag-abuso katong time na kuan ka, wala na, there was no air about him na presidente siya. That was my prayer po before pa na, Lord help me to remain humble. And then same po sa iyahan na kita niyo man mag-asta. Wala siyang air na. Na ba siya message, ma'am? Actually, this one is win-win ni sa iyaha Nakita niyo naman. Ang kala nila yun ang that will put him down. Kamali sila. Wrong move. Nagsisimula pa lang po. Nagsisimula. Na ba siya? Kailangan ito talaga, tapusin talaga natin. Yes, ma'am. Nandito po kami, madam. Yan po, ang pahayag po ni Miss Hanilet. At ano po ang sinasabi? Mapupunta daw po sila sa impyerno, mga tambay. Wrong move. Akala daw po nila napabagsak ang pamilya Duterte. Ito naman po ang sagot ng... Siyempre po, sumagot po ang Malacanang. Pakinggan po muna natin bago po natin komentuhan. Yusek, ma'am, may we have your reaction about the statement of Hanilet Avancenia congratulating the current administration for the situation of kidnapping and killings in the country? There was, I think, a sarcasm in her tone. Nakakalungkot. Dahil muli, mababanggit na naman natin ang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ginagawa na katatawanan ang isang ganitong klaseng sitwasyon. Sino ba? Tumatawa. Kaya kay Miss Hanilet Avancenia, huwag niyo pong gawin na issue. Dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Huwag niyong gawing issue ito at gawin niyong katatawanan ang gobyerno. Naku po. Hindi natin malaman bakit ganon ang naging attitude ni Miss Hanilet. Parang ikinatutuwa pa ba niya na may mga ganitong sitwasyon sa bansa? Hindi ba dapat bilang Pilipino, nagkakaisa tayo upang ang bansa natin ay umangat? Hindi lamang para sa taong bayan at para na rin mapakita natin sa buong mundo na ang Pilipinas at ang mga Filipino ay nagkakaisa. Yan po mga tambay, nakita niyo po sagot ang layo. Nagkaisa po ba ang taong bayan? Nagkaisa po ba? At yung sinasabi niya, wag daw pong daanin sa katatawanan ang nangyari pong issue, mga tambay. Ano po ba yon sa war on drugs? Katatawanan po ba yon yung ginawa po na kidnapping? Di ba? Ayon na rin po sa mga eksperto at may nagsalita na nga po, di po ba? Ang dating Associate Justice sa Supreme Court, di ba? Ano po sabi ng dating Associate Justice?
ng Supreme Court. Di po ba? Illegal. Walang proseso ng batas ang ginawa sa dating Pangulong Duterte. Di po ba? Illegal. Kidnapping nga eh. Di ba? Ano sinasabi ng mga eksperto? Kidnapping ang ginawa. Sabuatan ang gobyerno. Bilang isang asawa na si Miss Hanilet, ano mararamdaman niya na meron tayong gobyerno na mismo ang gobyerno nakisabwat para sa sinasabing pamumulitika, demolition job sa mga Duterte pagpapabagsak. Di ba? Mismong gobyerno. Tapos sasabihin nyo, magkaisa. Dapat magkaisa. Ipakita sa buong mundo na ang Pilipino ay nagkakaisa. Paano magkakaisa na mismo ang Pangulo ng bansa ang nagpakidnap halos, di umano, sa dating Pangulong Duterte? Dahil mismo, nagsalita na mga eksperto. Mismo mismo isa pa nga naging associate justice. Biruin mo, naging justice sa Supreme Court. Maalam sa batas. Di ba? Ipit na nga eh, di ba? Ipit na sa Senado. Si Senado yan, ha? Kapatid pa yung nahandon. Pero nakikita ng taong bayan na talaga ang ginawa nila sa dating Pangulong Duterte ay hindi makatao bilang Pilipino. Di ba? Hindi mo man lang dinaan sa tamang proseso ng batas ng ating bansa dahil tayo may soberenya, meron judicial. Di po ba? Kaya napakahirap po itama ang mali. Pilit po kasing itinatama na isang yusek ang mali. At ang isa pa, napakahirap kasing tanggapin yun. Mapapa sa impyerno po lahat daw ang gumawa. Di po ba? At yung sinasabi po ni Yusek, mga kababayan, na yung mga buhay daw, paano yung buhay? Eh, ang tanong nga ni Kamanong, gaano naman karami ang chinugi, buhay ng mga NPA? Gaano karami ang ginurgor, chinugi ng NPA? Wala po bang ang buhay ng mga chinugi at ginurgor ng NPA? Sige nga, Miss Claire Castro. At gaano rin po karami ang ginurgor at chinugi ng mga lulong sa pinagbabawal na droga, mga kriminal. Pati bata, matanda, ginagahasa, ginugurgor, chinuchugi ng mga lulong sa pinagbabawal na pulburon. Sige nga. Baliwala lang po ba buhay nun? Huwag tayong magtawa, ganon. Kaya po ang tanong ng taong bayan, nasaan ang hustisya naman? Nasaan ang crimes against humanity naman para sa mga ginurgur at chinugi ng mga Pilipino na normal na Pilipino? Di po ba? Nasaan? Nagkaroon po ba kayo ng simpatsya man lang, Miss Claire Castro? Bilang kayo Yusek, kayo po ay pamahalaan, nasa pamahalaan po kayo. Dapat, dapat pinoprotektahan nyo po ang mga normal na tao. Nasaan po ang human rights ng mga biktima, mga ginurgor, sinugi ng masasamang tao? Di po ba? Nasaan? Yan lang naman ang tanong eh. Di po ba? Bilang isang pangulo, gagawin na isang pangulo na matino yun. Yung matino na wala raw pong bisyo na pulburon. Ayon kay Miss Hanilet, walang issue ng korupsyon. Di ba? Gagawin ng isang matinong presidente yung ginawa ni dating Pangulong Duterte na protektahan niya ang matitinong Pilipino. Protektahan niya mga kabataan na hindi malulong sa pinagbabawal na pulburon at hindi masira ang mga kinabukasan nito. Pero sa panahon po natin ngayon sa binagoong Pilipinas, mas mukhang pinoprotektahan pa po ang bisyo po na pulburon. Mga kababayan, hindi kaya? Dahil pati kapulisan hindi po itinuturing ito na masamang bisyo. Ayon po sa ating PNP chief. Di po ba? Bagkus daw po ay nakakatulong pa yata sa ekonomiya. Ibang klase, mga kababayan. Kaya ano po maaasahan natin dito sa ating gobyerno? Di po ba? Bistado na Pilit pang itinatama. At kung nagustuhan din ng Pilipino, ang ginawa ng Pangulo, ng gobyerno ng binagoong Pilipinas, yung ginawa nilang sabuatan sa dating Pangulong Duterte, bakit lalagapak ang rating mo? Bagsak ang rating mo
Di ba? Yung survey na mismo na sinasabi ng mga Pilipino na pumapabor lagi sa inyo ang survey, lagapa ka pa. Di po ba? 15% na lang ang natitira sa'yo. Ang tiwala sa'yo ng Pilipino. Di ba? Ganun na lang kababa. Lagapak na lagapak ka. Tapos sasabihin mo, maganda ang ginawa ng gobyerno dahil kailangan ng hustisya, ibigyan ng hustisya ang war on drugs. Kung totoo yan na nagustuhan ng mga Pilipino, sige nga, babagsak ba ang rating mo sa ginawa mo? Yung ginawa mo ba ang pagpapatakbo sa gobyerno ay nagustuhan ng mga Pilipino? Di ba? Nakita niyo po yung mga issue. Ano sabi ni Miss Hanilet? Issue Corruption. Corruption. Meron pang pulboron. Di po ba? Pamumulitika. Kaya nga nasabi ni Miss Hanilet kung sa tingin nyo ay magtatagumpay kayo o nagtagumpay kayo sa ginawa nyo, hindi. Wrong move. Wrong move ang ginawa nyo. Di po ba? Totoo naman bagsak na bagsak nga sa rating Di ba? Yung approval at trust rating mo, bagsak Kaya wala kang aasahan sa Pilipino. Ang aasahan mo lang sa Pilipino, yung mga nakikinabang at nakapaligid sa iyo. At yung mga bulag, pipi at bingi sa katotohanan. Yan po. Di po ba? Nandiyan po yun. Lalo-lalo yung sarado isip ng mga loyalist. Di ba? At syempre, yung mga nakikinabang na mga politiko na nagsani puwersa na, kasama pa po yata ang CPP and PNDF, Makabayan Black, di ba? Pati institusyon ng Kamara at Senado yata, di ba? Kaya nga sabi ng mga kababayan natin, di ba? Yung ginagawa rin namang hearing dyan sa Senado, moro-moro na lang yan. Wala rin namang magsaysayan. Sayang lang ang pera dyan. Di ba? Dahil wala rin namang mangyayari dyan. Meron po bang mahatulan dyan? Meron po bang makakasuhan man lang dyan? May makukulong po ba riyan? Di ba? At meron po bang may impeach? Di ba? Kasi ang ginagawa rin naman kasi ng isang USEC, talagang kailangan hirap na hirap. Kailangan mo talaga ipagtanggol Yung napakabaho na sa taong bayan, mabaho na sa majority ng Pilipino. Dahil nga bagsak na ang kanyang approval at trust rating sa mga Pilipino. Mabahong-mabaho na siya. Kakaunti na lang po. Kakaunti na lang po yung sinasabi natin mga bulag, pipi at bingi. Marami lang po yan sa social media. Hindi naman po aabuti na 1 milyon yan yung nasa social media na mga sinasabing nakikinabang. Di po ba? Saka nakikita po natin yung nangyayari po talaga. Talagang lumalabas po ang katotohanan. Kahit ano gawin mo na pagtama rito o talagang pagtatanggol dito, Yusek, hindi naman po tanga ang mga Pilipino. Hindi po bobo ang mga Pilipino. Sa inyo nakikita. Sa inyo nakikita yung impact na ginawa nyo sa inyo. Yung akala nyo, maganda ang ginawa nyo at pumapabor sa inyo, yung balik naman sa inyo ang matindi. Matindi ang balik sa inyo. Di po ba? Kaya nga itong darating na halalan, sa tingin nyo, kung walang magiging dayaan, di umano, malabo sa sabaw ng puset. Di ba? At kung hindi magiging bobo ang mga Pilipino sa botohan at hindi masisilaw sa pera na pinakakalat, di umano. Kalat na kalat po ang pera ng taxpayer daw po ngayon, di umano. Sa pamumulitika, gamit na gamit daw po. Kung ang mga Pilipino hindi magpapakabobo at titingnan po nila ang performance ng isang pangulo at yung ini-endorso nito ng mga kaalyado, kung magpapakatalino lang po ang mga Pilipino, wala pong mananalo dyan. Wala naman po performance Ano po ba performance na binigay sa Pilipino? Pamumulitika, 3 taon. At yung mga problema ng bansa, hindi halos natugunan. Natugunan ba? Di ba? Ang natugunan po pera natin. Di ba? Napakarami pong utang ang kinalabasan.
Pero ang programa, mabibilang mo lang yata sa daliri mo. Mukhang hindi pa matatapos kung meron man. Ganyan po katindi. Kaya dito po sa ginagawa po ng USEC, yung ginagawa ng USEC, talagang lalong mababaon po sa kumunoy at talagang hindi na mapapabango. Mahirap pong pabanguhin ang isang bulok. Di po ba? Never, kahit anong pagpapabango ang gagawin ng USEC at pagtatama doon sa mali, hindi mo na may tatama ang isang mali. At hindi mo na kailanman na hindi mo na mapapabango ang isang napakabaho na bulok na sa mata ng mga Pilipino. Isinusukan na nga eh. Sinusukan na po ng mga may isip na matitinong Pilipino. Isinusukan na. Ang hindi lang po sumusuka, siyempre po yung mga bulag, pipi at bingi at mga nakikinabang, lalong-lalo na tuwan-tuwa at nagdiriwa ngayon ang mga gumagamit ng pulburon. Tuwan-tuwa po sila ngayon dahil nakakuha po yata sila nakakampi na gobyerno. Di po ba? Saka yung mga korupsyon, tuwan-tuwa po yan. Yung mga kurap, dahil nga matatag po sila ngayon. Dahil po 3 taon po ngayon na wala po tayo nakita na tinutugis at hinahabol ng gobyerno ang mga korap at kinakasuhan. Di po ba? Meron po ba? Wala. Yung mga smuggler nga 3 taon nang hinahabol Meron po ba? Nahuli man lang. Meron po ba? Di po ba? Wala po. Wala po. Wala po tayong nababalitaan at wala po nakukulong. Dahil po sa binagoong Pilipinas, lahat po sila, everybody happy, mga kabayan. Kaya po rito sa ginawa po nila sa dating Pangulong Duterte, ito po, hindi po ito katanggap-tanggap sa mga Pilipino. Never. Lalo-lalo sa mga OFW. Never. Kaya masakit pong tanggapin talaga yung sinasabi ni Miss Hanilet na mapapasa impyerno sila. Di ba? Napakahirap tanggapin yun. Dahil nga po, kailanman ay naglingkod nga naman ang dating Pangulong Duterte na wala po mga issue na ganyan. Lalo-lalo ang pulburon. Wala siyang issue ng pulburon na may video pa. Di ba? At wala siyang issue ng ganyan 3 taong puro korupsyon. Puro korupsyon. Ayon na mismo sa Vice President. Laganap na korupsyon. Kaya nga ang bansa natin papunta sa basurahan Di ba? Dahil sa ginagawang korupsyon. Walang issue ng ganyan. Ang dating Pangulong Duterte. Ginagawan lang nila ng issue para nga sa pagpapabagsak o devolution job sa mga Duterte. Di po ba? Kaya po yan. Sino kaya yung sinasabing mga mapapasa impyerno? Kasama kaya si Miss Yusek doon? Sa sinasabi ni Miss Hanilet? Mahirap talagang tanggapin. Yung mga magkakasabwat. Dahil matatalino mga Pilipino. Alam ng mga Pilipino na talagang kinidnap at hindi nakakuha ng due process ang dating Pangulong Duterte. At alam ng mga Pilipino, yung matitino yung matitinong Pilipino. Alam ng matitinong Pilipino na tayong matitino ang naprotektahan ng war on drugs. Hindi pinoprotektahan ang masasama. Lalo-lalo na choice nila yon. Choice nila na pasukin nila. Gawin pang negosyo ang pulburon at gawing bisyo. Choice nila yun At ang dating Pangulong Duterte, nagbanta yun. Nagbanta bago siya maging presidente. Kampanyahan pa lang. Nagbanta na siya. Iwasan nyo na yan. Magbagong buhay na kayo. Tigilan nyo yan. Pero nakinig po ba sila? Hindi. Dahil pati mga kapulisan, ginawa po yung hanap buhay yata. At naging pati mga narco-politics. Di po ba? Kaya yung sinasabi nga po natin, Miss Claire, kausapin nyo po, Yusek. Kausapin nyo rin po yung mga biktima. Tingnan nyo po kung ano masasabi nila sa inyo. Tingnan nyo po. Painggan nyo po mga biktima po na chinugi at ginurgor
ng masasamang tao, mga lulong sa pulburon, mga kriminal, mga tinodas, mga chinugi na randing in tandem. At lalong-lalo na kausapin nyo ang biktima na more than 50 years na chinugi, ginurgor ng mga NPA. Kausapin nyo po, Miss Claire. Alamin nyo rin po ang salobin nila. Pilipino rin po sila. Pilipino rin po yan. Biktima po yan. Wala po bang karapatan yan? Humingi ng hustisya sa pamahalaan? Bakit tanging mga masasamang tao lang ang pinoprotektahan nyo? Di ba? Dahil masamang gawain ang pulburon, pero pinoprotektahan nyo. Di po ba? Kaya nakita po natin, bias eh. Bias po yata ang pamahalaan natin ngayon. Gigil na gigil sila na proteksyonan ang mga talagang choice nila maging masama. At yung sinasabi nilang bigyan ng hustisya, tama naman yun eh. Bigyan ng hustisya. Pero, bakit itatapon mo sa ICC? Unang-una, hindi naman tayo miyembro niyan. Wala nga jurisdiction sa atin yan eh. Di ba? Bakit hindi mo inusig? Nandiyan ang DOJ. Bakit hindi nyo pinalakas ang kaso at isinampa nyo sa korte ng Pilipinas yung sinasabi nyo? Sinasabi nyo nga, kasinungalingan pa eh. Bakit? Sinasabi nyo, mahigit 30,000 ang chinugi. Meron po bang 30,000? Narinig namin kung ilan lang po ang pinail doon na kaso. Ni hindi nga naka 1,000. Unbelievable. 100 plus. Mas marami pa yung natsugi at nagurgur nung sa 44. Nung una nga wala pang di ba? Wala 40 plus lang, hindi pa nga naka 45 di po ba? Tapos dinadagdagan daw nila, dinadagdagan na, dagdag, naging 100 plus na. Ngayon marami pa raw sila idadagdag. Nakita niyo po 'yon? Nasaan yung 30,000 mahigit? Di po ba kasinungalingan 'yon? Kaya nga sabi ng Vice President puro kasinungalingan. Gawa-gawa kasama po ang media, mga tambay, sa mga nagpakalat po na sinasabing more than 30,000 daw ang chinugi nung war on drugs. Pero hindi naman po totoo. Di ba? Ganyan po talaga eh. Good luck na lang po sa inyo, Attorney Claire. Mapapasa impyerno daw po lahat ng mga sangkot. Mga nagkuntsaba, mga nagplano, ayan, hinusgahan na kayo ni Miss Hanilet sa mga ginawa nyo. At kung kakala nyo napabagsak nyo sila, ang mga Duterte, malabo pa kayo sa sabaw ng pusit. Lalo nyo lang ginalit ang mga Pilipino. Wala na nga kayong performance ng 3 taon. Tapos gaganyanin nyo pa ang isang Pilipino, kinidnap. Isang dating Pangulong Duterte na pinroteksyonan ng matitinong Pilipino ng 6 na taon sa masamang bisyo. Makukuha nyo simpatya sa mga Pilipino. Kulang pa nga yan eh. Kung lalabas lang po kayo, kung lalabas at kakausapin nyo lang po mga Pilipino, baka mas malala pa ang sabihin sa inyo ng mga Pilipino. Mas malala. Ang dapat nyo pong gawin, Yusek, ang presidente ay ipa-drug test nyo na po. Ipa-drug test nyo na po ang presidente. Yan po ang napakaganda po ninyo may advice. Miss Claire, Yusek. Bago po tayo magtapos, maraming salamat po muna mga kababayan sa mga biyaya po na inyong po pinagkakalob. Thank you po. Shoutout po, Kingston 123 ng Hong Kong, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, at Jake Yahut ng California, USA, Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Milencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Dubai, USA, Saudi Arabia,
Roberto Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Victoria Denborn ng Netherlands, Nida Diongley ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Aloha, Donaldson Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nesrin ng Kingdom of Saudi Arabia, Richard Masilones, Alexander Anbincula, Dennis Velasco and Lorna Grandman ng Australia, Ani PH Vlog Official, Richard Macelon ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, USA, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion na Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth Perdos ng Kuwait, Zenaida Garcia from Italy, Sayan Nico ng Saitama, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Seattle, USA, Peli Subido ng France, Paris, Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera, OFW, Saudi ng Davao, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carvajal from Europe, Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoriano Carrera, Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bales, SR Perpi Akiman ng Italy Perpetua, Paulino Ablas, Josephine Quindosa, OFW, Italy, Zenaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaka Smith, Maria Teresa de Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Soriano, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Eric Gercio ng Canada, Bienvenido Tomesa, BC Bis, Mr. Kruner ng San Francisco, California, USA, Beth D. UAE ng OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Laura ng Davao City, Rolando Guerrero, Reggie Kayamashita ng Japan, Alex San Jose ng Poland, Neil Eva Byron ng Australia, Crisanto de la Paz, USA live stream, Jasmine Jimena, Tisoy Roa 9453, Rafaela de los Santos ng Canada. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ingatan nawa. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasuluk-sulukan po ng ating bansa. Ingat po. At shoutout din po sa ating mga kababayan OFW sa kasuluk-sulukan po ng mundo na may Pilipino, may OFW. Ingatan nawa po kayo. Ingat po. Mabuhay po kayo mga bagong bayani. At syempre po, thank you po sa mga gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. At syempre po, huwag po nating kalimutan, lagi po natin isama sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po at mabigyan pa po ng mahabang buhay, kalakasan at makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po mga kababayan. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.